breaking news mga kababayan. Nako po, it's crying time. 16 senators will vote for acquittal of BP Sara. Nako po mga kababayan. Ito po ang sinabi ng political strategist. Risa Hontiveros umiiyak na. Halaka mga kababayan. Nangangarap pa naman maging presidente ito. Kayang-kaya daw niyang talunin si Sara Duterte sa 2028 election. Nangangarap ng gising ito kahit dilit ang mata. Mga kababayan, okay. Pakinggan po natin si General Macanas. Bakit it's crying time today? Nako po mga kababayan, ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong Facebook reel post ng Bilyonaryo News Channel. Payag ito, pag-interview nila sa isang political strategist na si Mr. Lito Banayo. May assessment siya na most likely kung aabot ang impeachment case ni BP Sara sa Senado ay mananalo si BP Sara. Ma-acquit siya dahil BP Sara has the numbers. At sinabi niya, Nako, totoo yan mga kababayan. Lahat ka ng party list mga kababayan, si Sara yung susuportahan. Si Aiko Melendez nga sumabog na rin Talagang tuwirang sinabi niya na si Sara Duterte ang kanyang susuportahan. Kamay na bakal, halaka mga kababayan ko. Iyak si Risa at Dilima Trillanes at Auntie Claire. Nako po. ang mga most likely na boboto sa conviction ni BP Sara ay si Soto, si Lacson, si Pangilinan, Hontiveros. And I agree. Pakinggan natin. Look at it this way first. Baliktarin natin. We go to the Senate. The Senate will be the judge. Nako. Nako, mga kababayan. Kaya pala umiiyak itong si Risa Hontiveros dito. Hindi pwedeng kapag may ICC arrest warrant, nako, bigla na lang dadamputin, nako po. Sabi ni Cayetano, nagbulagaan na naman si Tito Soto dito, nagmamagaling na naman, halaka. Grabe ito. Ayan na. Mako-convict ba? Will she be convicted? Politician's mind, especially if you're in Congress, is mako-convict ba? Will she be convicted in the Senate? My personal count, 16 votes will acquit her. And only 8 votes will. May iba doon mag-a-abstain pa. Ang nakakasiguro ka lang na boboto against her are Risa, Kiko, possibly Tito Soto, and possibly Ping Lacson. O ayan mga kababayan, 4 na bulagaan. Risa Hontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, at Bamakino. Yari! Kaya pala umiiyak na si Dilima dito. Padlang. Yun pa lang ang sure. Yun lang ang sure. Maaaring si yung dalawang Tulfo pwedeng sumama doon or pwedeng mag-abstain. Nako. Depending on their political trajectory in 2028 and beyond. Nako, kilala niyo naman itong si Tulfo Brothers. Manggagantya din ito. Mga kababayan, alam natin ang mga strategies ng magkapatid na ito. Kung saan yung gatas, doon yung sisipsipin. Grabe na. Kaya pala nag-iiyak si Risa, wala nang kakampi. Sila na lang na school bukol. Halaka. Mananansya pa yan. All the rest will vote for acquittal. Yo! No? Whether it is because they're very close to Vice President Sara, like Aimee, Marcoleta, Robin Hood, etc., or because their political future depends on a solid 34% Mindanao plus Central Visayas vote. Kung tatakbo kang re-election at hindi ka nanalo sa 34%, talo ka. O ayan mga kababayan. Ano bang sinabi ng strategist dito? Nako po, magugulat kayo dito mga kababayan ko. Nako. Ito po.
mga kababayan. Anong sinabi ng political strategist? Nako po, yari na. Check po natin ito mga kababayan. Ito po. Makikita nyo po dito sa The Wonders Philippines. Ito ang sabi. Magugulat po kayo mga kababayan ko. Na talagang panalo itong si BP Sara maging sa Mindanao. Nako po mga kababayan ko, iyakan na talaga. Ayan no. Ito po ang sabi ng political strategist. Nag-iyakan ng mga kalaban. Ito BP Sara runaway winner sa 2028 national election. Nako po, ito ang sabi po ng editorial na si The Wonders Philippines. Basahin po natin mga kababayan anong sinabi ng editorial. Habang papalapit ang 2028 national election, unti-unti nang umiinit ang diskurso sa larangan ng politika. Isa sa mga pangalang madalas mabanggit sa mga pagsusuri at usap-usapan ay si Vice Presidente Sara Duterte na ayon sa ilang political observers ay maaaring maging isa sa mga pangunahing kandidato sa larangan ng halalan. Short editorial. Sa isang pagsusuri ni political strategist Lito Banayo, binanggit niya ang posibilidad na maging runaway winner si BP Sara kung mapapanatili nito ang malakas na suporta mula sa Visayas at Mindanao habang nadaragdagan pa ang boto mula sa ibang reliyon or rehiyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang solidong regional base, bandwagon effect at ang posibleng pagkakahati-hati ng mga kalaban sa paghubog ng resulta ng eleksyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang halalan ay mananatiling bukas at dinamiko. Ayan sabi po mga kababayan ko. So kaya pala nag-iiyak na yung mga kalaban mga kababayan ko. Ayan na po. So anong sinasabi po dito ni General Macanas? Nako po, iyak si Lacson dito. Iyak si Risa. Ano mo sabi niyo, Galing Sabay. Look at it this way first. Balikan natin. We go to the Senate. The Senate will be the judge or the jury. The question in most politicians' mind, especially if you're in Congress, is, mako-convict ba? Will she be convicted in the Senate? My personal count, 16 votes will acquit her and only 8 votes will. May iba doon mag-abstain pa. Ang nakakasiguro ka lang na boboto against her are Risa, Kiko, possibly Tito Soto, and possibly Ping Lacson. Yun pa lang ang sure. Yun lang ang sure. Ayan mga kababayan, nako, iiwanan pala si Risa dito. Tito Soto, Ping Lacson. Nako po, Risa Ontiveros. Yari ang sinasabi ng mga komento mga kababayan ko. Mismo, The Wonders Philippines at General Macanas. Nako po. Tandaan natin ng mga kongresista, boboto para ma-impeach si BP Sara. Boycott natin sila at hindi natin sila iboboto. Halaka, makalandong, balindong. Risa, por tumakbo ka sa 2090, iboboto kita. Halaka, ugod-ugod na ito. Jesner TV, Risa, pag tumakbo ka sa 2019, ako po, kahit ma-impeach nila si BP Sara, marami pang Duterte. Halaka, mga kababayan ko, yari na. Tuloy-tuloy lang tayo. Maaaring yung dalawang Tulfo pwedeng sumama doon or pwedeng mag-abstain depending on their political trajectory in 2028 and beyond. Mananansya pa yan. All the rest, vote for acquittal. Wow! No, whether it is because they're very close to Vice President Sara like Aimee, Marcoleta, Robin Hood, etc. Or because their political future depends on a solid 34% Mindanao plus Central Visayas vote. Kung tatakbo kang re-election at hindi ka nanalo sa 34%, talo ka. Okay. With a range of up to 1,000 meters, this Ayan mga kababayan, sinasabi nga dito, pag napanatili ni BP Sara ang kanyang mainit na kasikatan at talagang angat na angat sa survey sa mga rehiyon, ay talagang runaway winner ito. Itong sabi ng political strategist na si Lito Banayo. Ayan kita nyo po mga kababayan. If Sara maintains her 34% in the Visayas,
in Mindanao, all she has to do is to get 16 to 17% more. Lito Banayo, political strategist. Nako, iyak na Lacson, Tito Soto. At itong mga dilawan na ito. Lito Banayo. Ako, hinahangaan ko itong political strategist na ito. Ano lang siya? Patas kung mag-analyze. Katulad din ni Alan Herman, patas lang yan. Walang pinapanigan. Hindi katulad ni Ronald Llamas, ni Richard Hidarian, sino pa yan? Jesus Palsis. Oh. Nako, ayaw ko ang mga yon, mga banwagon yan eh. Mga dilawang walang kwenta yan. Sabi ni Macario, Sintonado. Nandito sa puno ng papaya habang nanonood kay The Wonder. Ang ganda ng live mo. Saan nakakabili ng sombrero? Sa TikTok lang po ito. Mag-TikTok po kayo, makakabili kayo ng Bring Him Home. Okay, tuloy pa natin. So agree ako doon. Ang sigurado lang, yung apat na sinabi niya, Risa, Pangilinan, Hontiveros, and ano pa to? Soto Lacson. Pwede yung, sabihin mo na lang, yung dalawang tulpo. Boboto for conviction. So, ilan na yun? 6. Sino pa ba ang posibleng boboto ng conviction? Parang wala na. Si Gatchal yan, boboto ng pabor kay kay Sara. Itong 2 bilyar, boboto yan. Itong Tulfo, lipat bakod yan, kay Sara yan. So ang maiiwan lang talaga, Sara, Lacson, Risa, Tito Soto, yung 4 na na yan, na bendalo. Na wala namang alam sa batas, nakikipagdebate kay Marcoleta. Hala ka, yari. 2 magkapatid na Estrada. Ano yan? Acquittal yan. Gatchal yan. Wala na akong maisip eh. Yung pinakamarami na yung 6. Ay wala na talaga, General Macanas. So anong sinasabi ng komento dito? Nako po, mabuhay si BP Inday Sara, The Wonders, and General Macanas. Gusto nilang tubig, halaka. Sabi ni Reynaldo Bautista, pilit nilang pinapabagsak si BP Sara, lalong tumataas ang tiwala ng mga taong bayan. Pilipino kasi siya, ang tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa at mamamayang Pilipino. Dapat si Marcoleta ang kanyang katandem. Kasi abogado, alam niyang isalbang Pilipinas sa kawatan, kurap at salot sa mga kaalyado ng mga sindikato at mastermind sa ating gobyerno at ng ating bansa. Mismo. Tandaan natin ng mga kongresista, boboto para ma-impeach si Sara. Halaka, mga kababayan ko. We can't wait our President BP. Sara now na sana umupo as President. Bam at Kiko, sir. Si Bam at Kiko. Nako, mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi natin. Magbabalugaan ang mga banwagon dito. Talon kay BP Sara. Tignan nyo si Bam, tumatalon na. 'Di ba nung si Tatay Digong nakulong, walang imik sa si Lacson, nagbabanwagon ng mga ito, mga kababayan. Ang sabi nila, mga kababayan, si Manang Aimee, Vice Presidente, nako po, baka mag-ahas ito. Baka suwagin si Sara Duterte. Kita yung nangyari sa Uniteam. Mga kababayan, trinidor ang mga Duterte. Yan po sinasabi ng mga nasa political na larangan ng diskurso, mga kababayan ko. Dahil si Sara malakas na, nako, naglilipatan na ng bakod. Nako, mga kababayan ko. Kung umabot kayo sa bidyong ito, i-comment nyo na anong gusto nyo. Diba, maa-acquit si Sara sa Senado, promise. Yan ang sabi ni Pedro, makatambling ng Cabagan City sa ilalim ng tulay habang nagkakape at merong chicharon na nginunguya. Nako po, mga kababayan, sarap nun na. Mga kababayan ko, at yan po ang ating bahagi, The Wonders Philippines. Ang inyong lingkod for transparency, for a better democracy. Ipanalangin po natin na maging mapayapa ang magiging eleksyon.
malusutan ni Sara Duterte ang kanyang pagsubok at si Tatay Digong makauwi ng Pilipinas at mabigyan ng tamang pagtingin ng batas. Pag si Sara na makauwi, si Tatay Digong, okay? Mabuhay po. Salamat sa inyong suporta mga kababayan. At suportahan nyo ako sa FB, The Wonders Philippines. Gumagawa tayo ng editorial doon ng mga nangyayari sa politika, lalong-lalo na dito sa pinasabog ni Sara na pagtakbo ng pagkapangulo. At lahat po ginagawa natin para maipakita sa inyo yung balita, okay? Salamat po.